Nakatikim ka na ba ng espasol? Marahil natikman mo na ito, pasalubong o nabili mo sa bus station, inilalako sa terminal. Pero natikman mo na ba ang orihinal na espasol? Pinuntahan natin sa Nagcarlan, Laguna ang kauna-unahang espasol na since 1954 pang gumagawa ng espasol. 71 years na silang gumagawa ng orihinal na espasol na baka hindi mo pa natitikman hanggang ngayon. Ang negosyo pong Bilen's Espasol ay nagsimula po noong taong 1954. So more or less siguro ngayon ay mahigit ng 74 years nang nagbibigay ng serbisyo sa amin pong tagapagtangkilik ng produktong kakaning nagkarlangin. Hindi tulad ng iba na mapayat na halos walang laman at puro pulbos lang, ang orihinal na espasol, mataba, siksik sa laman, malagkit at hindi ampaw. So ang pangunahing sangkap ng espasol ay yung puting asukal, alangan, yung young coconut kung tawagin natin, o yung malakanin, mabuko dito sa Nagcarlan, at saka yung sungsong na malagkit. Ginamitan ng mga purong sangkap at hindi tinipid. Kaya naman hanggang ngayon, dinadayo ang Bilen's Original Espasol na kahit 71 years na, ay hindi pa rin nagbabago ang kanilang trademark na lasa at kalidad. Sikreto ng produkto na binabalik-balikan nila dahil ito nga ay tama lamang yung blend ng lasa. Binukayo na may kasamang malagkit. So usually marami na tayong mga tagapagtangkilik na dinadala ito sa ibang bayan, gayon din sa ibang bansa. Ang sikreto, tradisyonal pa din ang pamamaraan ng kanilang pagluluto. Isa na rin ang paggamit ng isang klase ng malagkit. Siguro magtataka kayo kung ano yung sungsong. Ito yung isang uri ng malagkit na mas naging tanyag sa Bicol. Pero ngayon, abundant na rin siya sa Mindoro. Kung sa yung aming mga ginagamit na sangkap ay dekalidad. Kung sa mga first class yung ating mga ginagamit na raw materials. Matapos ihalo ang mga sikretong sangkap, babayuhin naman ito para maging siksik, suwabe at smooth ang texture ng kanilang espasol. Meron siyang proseso ng pagsasaing ng malagkit, pagbubukayo noong alangan, gumaan, at yung pagsasangag ng galapong. So tatlong proseso na kung saan ito ay pinaghahalo-halo. So medyo matagal yung proseso ng pagluluto, kakaiba nga itong espasol. Dahil ito nga isang tradisyonal na kakanin, meron iba't ibang uri ng nilupak dito sa bayan na Nagcarlan. Kaya naman hindi na ako nakapag-intay na tikman na ito agad. Agree sa orihinal na espasol since 1954. Don't forget to like and subscribe. Ngayong episode naman po, napakasarap na espasol ang ating matitikman at syempre, napaka-inspiring ng kanilang brand story na nagsimula pa ng 1954. Kasama po natin si Sir Bal Castelo po. Yan. Ano po pangalan ng inyong shop? Bilen's The Original Espasol dito po sa bayan ng Nagcarlan. Original na nagsimula sa inyong nanay pa. At ngayon ay hanggang ngayon namamayagpag 71 years ang namanang negosyo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyo pong lingkod, si Ginoong Bal Castelo, isa po sa co-owner ng Bilen's The Original Espasol na kung saan ay atin pong matutunghayan dito po sa bayan ng Nagcarlan. Ang isa sa pinakatampok na kakaning traditional dito po sa ating bayan. Ang negosyo pong Bilen's Espasol ay nagsimula po noong taong 1954. So more or less siguro ngayon ay mahigit ng 74 years nang nagbibigay ng serbisyo sa amin pong tagapagtangkilik ng produktong kakaning Nagcarlan. So ang pangunahing sangkap ng espasol ay yung puting asukal, alangan, yung young coconut kung tawagin natin, o yung malakanin, mabuko dito sa Nagcarlan, at saka yung sungsong na malagkit. Siguro magtataka kayo kung ano yung sungsong. Ito yung isang uri ng malagkit na mas naging tanyag sa Bicol. Pero ngayon, abundant na rin siya sa
Mindoro. Kumbaga sa yung aming mga ginagamit na sangkap ay de kalidad. Kumbaga sa mga first class yung ating mga ginagamit na raw materials. So doon sa proseso ng ating paggagawa, siguro naman nakita natin kanina yung proseso. Meron siyang proseso ng pagsasaing ng malagkit, pagbubukayo noong alangan, gumaan, at yung pagsasangag ng galapong. So tatlong proseso na kung saan ito ay pinaghahalo-halo. So medyo matagal yung proseso ng pagluluto, kakaiba nga itong espasol. Dahil ito nga isang tradisyonal na kakanin, meron iba't ibang uri ng nilupak dito sa bayan na nagkailang. Kaya naman kita natin na itong kakaning ito ay kakaiba. So ang proseso ng pagluluto ay tumatagal ng yung isang halo, mga more or less 1.5 hour yung proseso hanggang sa mai-package natin yung espasol. So nagluluto kami, nagsisimula kami mga around 5 o'clock ng umaga, natatapos sila ng alas 5 ng hapon. Pero kung may mga pahabol na orders, ando na lang, so nag-i-extend na lang sila ng oras. Pero kinakailangan ma-maximize namin yung oras na nagtatrabaho ang mga manggagawa sa loob lang ng 8 hanggang 10 oras. Pagpa dumating yung peak na season, lalo na buwan ng Marso hanggang Mayo, so pinakamababa namin is 10 hanggang 20 sa isang araw na halo. Pero sa ngayon, palibhasa ay medyo season na, so hindi nababa siya ng 10 halo sa isang araw. Sikreto ng produkto na binabalik-balikan nila dahil ito nga ay tama lamang yung blend ng lasa. Binukayo na may kasamang malagkit. So usually marami na tayong mga tagapagtangkilik na dinadala ito sa ibang bayan. Gayon din sa ibang bansa. May mga customer tayo na pag umuwi galing sa ibang bansa, hindi nila maaaring hindi babalikan itong produkto ng Biles at ginagawa nila itong pang regalo at pasalubong. Natatandaan ko noon na palibhasa marami kami magkakapatid. Siyempre, yung kahirapan ng buhay dahil sa dami naming pamilya ay talagang naituro ng aming magulang na kinakailangan kami magsumikap na maiangat yung aming buhay. So pagdating sa mga gawain, kita mo naman na napaka-istrikto ng aming magulang hanggang sa pangangatawan, sa bahay. Napaka-istrikto na yun yung aming natutunan sa kanya. Na lahat ng bagay na ginagawa niya na bagamat alam natin na parang napuputol yung bang buhay ng isang kabataan na nai-enjoy niya yung dapat siya ay nakakapaglaro. So, nakakapaglaro ngunit may limitasyon, may oras. So, ibig sabihin talagang naituro niya na maging istrikto. Kinakailangan ay bata pa, marunong na maghanap buhay. Kasi ipinamulat ng aming nanay nung siya ay 7 taong gulang pa lang, ay naglalako na siya ng tinapay. Gayon din na ikwento niya na kung paano siya nagsumikap sa kahirapan ng buhay, sa nakita ng panahon ng hapon, hanggang sa siya ay lumaki, kinakailangan ay maiangat niya yung antas ng kanilang buhay dahil siya ay solong babae, ang kanyang pamilya ay mga magsasaka, nabubuhay lang sa bukid. Bagamat hindi siya nakapag-aral ng mataas na edukasyon ay pinilit niya na maiangat ang antas niyang kanyang buhay. So yun yung kanyang naging pamantayan na hanggang sa itinurot, ipinamana niya sa amin na dapat ganito ang inyong maging pamantayan sa inyong buhay. Ang produkto pong Bilensis Espasol ay ito po yung negosyong aming namana sa aming magulang na kung saan ay natutunan din po ng aking magulang dahil siya ay solong anak na babae. Sila ay 5 magkakapatid. Puro mga lalaki yung kapatid niya. So siya yung nagkaroon ng interes na natutunan niya sa kanyang ina, si Ginang Maximina Puntipedra Bueta. So dito nagsimula yung negosyong Bilen.
hindi ko malilimutan sa aking nanay, tuwing umaga, pagising namin, so mga around 5 p.m. doon, nagigising na yon. Bangon na kayo, lalamig ang kape, lalamig ang kanin. So kinakailangan ay tayo ay maging maagap at masipag sa simula pa lamang ng araw. So yun yung palagi kong naalala na bangon na kayo, lalamig ang kape, lalamig ang kanin. Mga around 5, mga 4 to 5, ginigising na kami ng magulang namin. Parang kung sa ano, parang call time na araw-araw na lagi kong naririnig, bangon na kayo. So, kinakailangan ay maging maagap sa pagkilos sa umaga. Ay, may bit-bit lang kasi kaming basket noon eh. Pagka kami kasama ng aming nanay, naglalako kami, tigil kami sa palengke. Yung basket na nito, naalala ko pa yon na bit-bit-bit namin yon habang kami pumupunta doon sa may mga lugar na kung saan may mga siyang customer na umu-order na dinideliver namin yung produkto. Hindi na po. Kasi kumbaga sa ano, alam na, naging trademark na ng bayan na nagkaralang na si Aling Belen ay may dalang basket na nito. Yung uway at ang laman ay kakaning espasol. Kami ay 11 magkakapatid na nagtulong-tulong na may taguyod ditong aming hanap buhay. So since birth noon ay natatandaan ko pa, kasama ako ng aming magulang paglalako sa kalsada. So personal niya itong inilalako sa mga tao, kung saan may mga okasyon, sa mga gawain naman ng pagluluto. Halos kami rin yung mga gumagawa hanggang sa yung paglilinis ng bao, pagsasangag ng malagkit, pagbubukayo, so yung pagbabayo. So lahat ng proseso noon ay amin yung lahat pinagdaan ng magkakapatid. Nakahipo kami nung paggagawa ng espasol. Kaya yun yung pinakasikreto ng Belens eh. Doon sa pagtutulungan ng pamilya na itaguyod namin yung aming hanap buhay na hanggang sa ngayon ay talagang yung banding ng aming magkakapatid. So kami ay 11, kaya lang meron kami ng kapatid na yumao na. Pero buo pa rin yung aming naging pamantayan ng aming magulang na itaguyod ang hanap buhay ng isang pamilya. Kasi since nung magkaroon ako ng isip, katulong na kami nung magulang namin. 7 years na siguro kami nung mga panahong yon. Nag-utay-utay na kaming tumulong sa pagkakalis. Hanggang sa habang lumalaki kami, kami na rin yung mga manggagawa. Kaya lang noong hindi na namin ma-maximize yung demand ng mga customer, so yung aming mga kamag-anak, siya muna ang aming kinuhang mga tauhan. And until now, may mga tauhan kami na halos kamag-anak din namin yung mga gumagawa. So malaki yung contribution at naiambag ng negosyong Belen. So yung naging role ko doon sa aking pamilya, dahil tulong-tulong nga kami, 5 kaming magkakapatid na lalaki, so may kanya-kanyang hinahawakang trabaho na routine. So bali ako hanggang sa nakalakihan ko na, natutunan ko yung pagluluto ng pagkain ng aming mga tauhan. So pagkakagaling ng aming nanay sa palengke, dala-dala na niya yung mga lulutuin. So natutunan ko yung pagluluto sa araw-araw dahil ako yung kanyang naging katuwang sa pagluluto ng aming pagkain sa araw-araw. So hanggang sa lumaki ako, yun na rin yung aking naging nakagisna na ako yung nagluluto ng aming pamilya, ng aming tatay at ng aming mga manggagawa. Noong magsimulang makilala, mga taong 1982, nagsimula na yung aming paglakas ng aming produkto. So doon nakita ko yung kung paano yung antas ng aming buhay, yung aking hanggang sa yung mga kapatid ko rin na mana rin na nila yung negosyo, na nagdi-deliver at gumagawa din sila ng kakaning espasol. So hanggang sa ngayon ay kaya kilala ang Belens ay lahat kami mga naging negosyante. Malaki ang aming pasasalamat sa aming mga magulang dahil simula kami lahat ay pinalaki sa pamamagitan ng
pagtuturo ng aming kabuhayan. So, hindi naman malaki mang negosyo noon, pero napalaki sa tulong na naming pamilya at sa pagtataguyod ng aming magulang. So, napakalaki ng naitulong noong aming mga magulang na iminulat kami sa tamang pagpapalaki at pagtataguyod ng isang negosyo. Kung paano palaguin ang isang negosyo. Hindi naman kami mapera noon, pero dahil naituro na palakihin yung isang maliit na puhunan kung paano palalakihin. Kasi lahat kami nag-asawa, hindi kami binigyan ng puhunan ng aming magulang eh. Dahil ang gusto mangyari ng aming magulang, magtaguyod kayo sa sarili nyong paa kung paano nyo pauunlarin ang inyong buhay. So, pag nag-asawa, naging kultura ng aming magulang na pag kayo nag-asawa, aalis ka sa aming puder at ikaw ang gagawa ng kaparaanan mo kung paano ka mabubuhay. So, hindi kami binigyan ng puhunan, kundi itinuro ng aming magulang kung paano magsumikap kaming magkakapatid na may taguyod ang isang hanap buhay. Ang kagandahan po sa namanang negosyo, ito po ay hanggat tumatagal at gumaganda ang negosyo na tumatagal na katulad dito 71 years, umaabot na hanggang 5th generation na ipapamana, napapakinabangan pa ng inyong angkan hanggang sa kaapu-apuhan. Makikilala natin si Ma'am Jacqueline Hernandez po, ang Operation Supervisors ng Bilens Original Espasol. Napakaswerte talaga na yun nga, may establish ng business. Kasi sa totoo lang, ang pagiging isang empleyado ay hindi mabilis. Kailangan mo mag-umpisa sa pinakamababa, dahan-dahan, step by step. Yun may corporate ladder. Yes. Yeah. Yun pa is, minsan, kailangan mo pa ng malakas na, di ba, kapit. So, napakaswerte dahil may bilens ng establish. At, yun nga, yung pagmamahal ng mga anak sa business ay nandun pa din. Kaya naging talaga matatag yung company, yung kanyang negosyo. Yes. Masasabi ko doon sa ating mga kababayan na gustong maghanap buhay, umunlad ang isang negosyo, kinakailangan ay magkaroon tayo ng dedikasyon, determinado, gaano man kalaki o kaliit yung puhunan. Kasi kagaya ng Bilens, nag-umpisa kami sa isang maliit na puhunan, ngunit yung pinakamalaking impact yung pagtutulungan ng pamilya, yung dedikasyon at kung paano talaga mapapaunlad yung isang produkto na iyong gustong gawin. Sa mga aming tagapagtangkilik at sa mga manunood ng aming munting kabuhayan, so kayo po'y aming inaanyayahan na pumasyal dito sa bayan ng Nagkarlang. Besides sa Municipal Hall, andito po yung aming hanap buhay, ang Bilens Original Espasol. So, parinin na po sa bayan ng Nagkarlang. So, gayon din po, pinasasalamatan po namin yung patuloy at walang sawa na tumatangkilik ng aming produktong Bilens. Ay halos around the world na po yung nararating ng ating produktong Espasol. Kasi palibhasa nga tayo ay nakaka-attend ng mga trade fair sa iba't ibang bayan. So, kung sa bahagi na rin ng turismo ang ating hanap buhay. Kaya marami tayong mga ibang lahi na nakakatikim na din. So yung mga umuwi sa ibang bansa, galing papasyal dito sa Bilens, lalo na taga Nagkarlangin, alam nila yung produktong Espasol. So ginagawa nilang pasalubong. So halos wala na yata, buong mundo natin nasusuplayan na pag may mga dumating tayong mga turista. Nawa po ay kayo'y na-inspire na ang isang negosyo ay hindi nakukuha sa mabilisan at ito po ay talagang pinagtitiisan, pinagtsatsagaan. Sir Val, ano po ba ang parting words nyo para sa ating mga kababayan na marami ating mga kabataan ngayon ay talagang gusto na rin magnegosyo pero hindi makapagsimula? Ano po ba ang inyong mababanggit sa kanila? Sa mga magsisimula na gusto maghanap buhay, ang susi ng ating pagninegosyo ay yung determinasyon, dedikasyon, at pagtsatsaga, pagsusumikap sa isang hanap buhay. Kasi wala namang hanap buhay, walang negosyo na nag-umpisa kaagad na boom. Talagang lahat ay dumadaan sa mga pagsubok, pero yung ating pagtsatsaga, dedikasyon at determinasyon ay malaking ambag para may taguyod ng maayos ang ating hanap buhay. Ayan. Pumunta na po kayo sa Nagkarlan nang matikman nyo ang 71 years na Espasol na hanggang ngayon dinadayo pa
at tinatangkilik ng ating mga kababayan. Malagkit, madikit, siksik, liglig. Sir, congratulations and nawa po ay magpatuloy pa ang inyong negosyo. Ay, maraming salamat po. Don't forget to like and subscribe.